So meron tayo ngayong parabola. So sabi natin meron tong standard form. Standard form. So ano bang standard form na ito? So kung i-isolate lang ulit natin yung or magiging 0 yung h tsaka k natin para mapunta sa origin, tanggalin natin yun. Doon tayo sa may h tsaka k, may sabihin yung vertex is may h tsaka k. Basta ganun. Parang ganito. So let's say meron tayong x minus h squared equals 4py minus k. So sabi ko nga dati, lagi magkasama yung h sa x, yung k sa y. Pero kung walang h, walang k, ibig sabihin nasa origin yan. Yung vertex, kapag merong partner yung x or kahit yung isa doon, yung x or yung y, ibig sabihin wala sa origin yung vertex. Pero kung wala parehas yung h, wala parehas yung h tsaka k, sa origin yan. Gets naman siguro yan. So meron din yung isa pa, kapag y naman yung may squared. So y minus k squared 4p x minus h. So nakakalito ba yun? Hindi naman, di ba? Basta ang vertex, tandaan, is h tsaka k. So kung nandito yung format mo, kung may given ka na nauna yung y dito na naka-squared siya, hindi mo pwedeng sabihin na ito yung magiging h mo. Lagi mong titignan yung x kung ano yung nakakalagay na number. Then syempre titig method na lang yan para sa vertex. Magpapalit lang ng sign. Yan. Tapos meron tayong p. Itong p na to, ito is distance from vertex to focus. Tignan natin yun. And kung saan naka-open, kung saan nakapaloob yung focus, dun yung direction ng parabola natin na. Ngayon, solve tayo ng ilang given. So number 1, so let's say meron tayong x minus 2 naka-squared equals 8y plus 1. Ano ngayon yung vertex nito? Ano yung focus at yung directrix? Ito lang muna yung tanong. Hindi ka nagsusulat. So dali. So ano yung magiging vertex? Titig method, pwede na yun. That's correct. So yung vertex natin, hk siya. So sabi nga natin, kung meron tayong minus 2, magiging positive. Kung plus 1, magiging negative. Ngayon, ano ngayon yung focus? Tama. Yung focus, ano ngayon? And syempre, para hindi ka mahirapan dito, ilagay mo na rin yung orientation siguro para alam mo kung ano yung may squared. Pero ito muna, try lang natin. So yung focus, paano mo siya malalagay? Di ba sabi natin lagi na try mo siya i-graph yung mga given na meron ka. Pero kailangan na muna kunin yung p, that's correct. So ngayon, kung meron tayong x squared equals 8y plus 1, yung x yung naka-squared, pwede mo to i-write sa form niya na x squared equals 4py. Do kahit hindi mo na siya ilagay kasi para makuha yung p, is yung number na nandito, i-equate mo lang siya sa 4p. So parang magkakaroon ka ng 4p equals yung number dito. Pero kung gusto mo siya lagyan ng parang guide, x squared, dito yung lagay mo. Pero pwede rin wala.
Then di-divide mo lang by 4. So makakuha tayo ng value ng P, which is 2. Yan na. So ngayon ito makakuha na natin. Kasi sabi natin yung focus is distance ng vertex from focus o vertex to focus is P. So meron tayong 2 units na ilalagay. So by the way, ano ba orientation ng graph natin? Saan ba ito opens? Sige nga. Kasi mas maganda alam natin eh. Saan siya opens? Opens upward. That's correct kasi kapag x squared, sabi natin, it's either upward or downward depende sa value ng p. Kung yung p natin is positive, upward siya. Then kapag negative naman, downward. So ngayon dahil positive yung p natin, upward siya nakalagay. So opens upward. Ibig sabihin, kung i-graph mo siya, kung yung vertex mo is 2, negative 1, dito natin yun makikita. Tama? Then nakalagay siya upward. Then sabi meron tayo 2 units na P. So galing dito 1, 2. Dito makikita yung focus. Ngayon kung gusto mo siya i-count, pwede rin. Kung gusto mo naman gamitan ng formula, pwede din. Pero countable naman. So 1, 2, 1. So magkakaroon tayo ng 2, 1 as our focus. Pero kung sabi mo nga na kailangan mo siya gamitan ng formula, punta ka sa vertex. Kasi doon yung gumagalaw eh. So kung maalala last time, kung meron tayong vertex na 2, negative 1, and alam mo na sa vertex ka gagalaw, pag horizontal, dito ka gagalaw sa 2. Kapag vertical naman, dito ka gagalaw sa negative 1. So dahil ito yung vertex mo, at yung focus is papunta sa taas, ibig sabihin dito ka magdadagdag ng P. So para makuha mo yung focus, maglalagay ka dyan ng 2. Tapos meron ka ditong negative 1, magdadagdag ka ngayon ng P mo, which is yung 2. So ibig sabihin, makuha mo na yung focus as 2 tsaka 1. Ito pwede mo to gawing guide, no? Basta tatandaan mo kung saan ka gumagalaw, kung horizontal or vertical. So ayun. So ngayon meron tayong directrix. So yung directrix naman makukuha natin distance siya ng focus ng vertex. Same siya sa distance ng vertex to focus tsaka yung directrix natin sa focus. So ibig sabihin, kung meron kang P na tawag dito na distance dito sa dalawa, yung sa likod nito negative P naman siya. Anyway, saan pa siya tumama? Ilang units ba yung dinagdag natin para mapunta tayo sa directrix? Oo, kasi ito 1 unit eh. Meron tayong 2 units na P. So galing sa vertex mo, lagay ka lang dalawa. So 1, 2. Ayun. Kasi yung distance nga nito, punta dito is pareha siya sa dito at sa directrix. So ngayon countable naman siya. So magkakaroon tayo ng negative 3. At ngayon, saan ba tumama yung directrix mo? Di ba parallel siya sa x-axis? O pwede mo yung basihan. Kung ibig sabihin, kung ang directrix mo parallel siya sa x-axis, pag sinabing parallel is pareha sila ng line. Or pwede rin naman na kung saan tumamang axis. Anyways, ito yung x-axis natin tsaka ito yung y-axis. So tumama yung directrix natin sa y-axis. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng y equals kung anong number yon. Yan yung ano niya, directrix. So yun lang para sa ganyan. Oo, madali lang yan actually if naintindihan mo ng maayos. And may background ka naman na dyan. Pero ang gusto mo siya gawan ulit ng formula, meron naman.
So, di ba sabi natin, titingnan mo ulit kung saan siya gagalaw. So, kapag directrix naman yung hinahanap, gamit gamit formula. So, magkakaroon ka lang ng y kapag tumama sa y-axis. Then, dahil dito ka gumalaw sa may, tawag dito ka gumalaw sa k, magkakaroon ka ng k minus p. Or plus negative p, sabihin natin plus negative p. Kasi nga opposite siya. So, kung yung distance mo dito is p, yung sa baba naman negative p. Basta titignan mo lagi kung saan gumagalaw galing sa vertex. Kapag upward, dito ka gagalaw. So, kung meron kang negative 1, plus negative 2 yung p mo. Kasi negative p na nga siya, diba? So, negative 1 plus negative 2, magiging negative 3. Pero countable naman, pwede naman bilangin. Yung latus rectum, same lang yung dito guys. Dito mo yun makikita. Mamaya, ito muna tayo. Isa-isahin lang natin. If ever guys, may mga vids tayo dito na. Kung kinulang kayo dito sa YouTube. Pero yung latus rectum, pag idadagdag mo siya dito, dito mo naman siya titignan sa focus. Kasi dito yun makikita. Tsaka dito. Yung distance nito, 4p lagi yun actually. So kung meron kang 4p, edi 4 times 2 lang yun, magiging 8. Ayun yung distance ng latus rectum mo. Ibig sabihin yung distance nito hanggang dito sa isa is 2p. Ibig sabihin kung meron kang 2 times 2, magiging 4. Dito 4 siya. Then 4 din dito. Then galing dito, punta dito is 8. Ano yun, insane. Ganyan lang yung given. 8 lang. Busin muna natin to bago natin gawin yan. No? Itabi mo lang dyan. Mamaya na, dadaanan natin. Naka ano to yun, parang naka sunod-sunod siya. Ito nga dapat hanggang directrix lang to eh. Pero pinakita na natin yung iba. At least hindi ka na magiging magtatanong later. Joke. So let's say meron naman tayong given na vertex na 0, 0. Origin yan, ibig sabihin. Then meron tayong focus na 0, negative 4. Ngayon ang pinapahanap is yung equation ng parabola natin. Paano natin makakuha yun? Open slip. So ayun, pwede mo na kagad tignan kung saan siya naka-open eh. Kasi sabi ko nga kagad, lagi, crop mo muna yung given, i-plot mo siya lagi sa Cartesian para alam mo kagad kung saan siya opening. Though given naman yung vertex tsaka focus, malalaman mo kagad yun kapag in-drop mo. So gawin natin para maintindihan. So meron tayong Cartesian, meron tayong vertex, origin. Then meron tayong focus na 0, negative 4. Ang 0, negative portion mo siya makikita sa left ba? Diba nandito yun sa baba? Yung focus. So meron ka na yan. Kung nasan yung focus, dun naka-open yung parabola mo. Something like this. So dahil opens downward yung parabola mo, ibig sabihin yung magiging guide mo dyan is yung x squared equals 4 or negative p tapos yung y. Kasi kapag negative yung p mo, downward siya. 'Di ba? Kasi kapag positive yung p mo, edi upward siya. So ngayon, para makuha natin yung equation, do meron tayong vertex na 0, 0 dito, ibig sabihin wala tong partner na x and y mo. Ibig sabihin as is sila as x squared tsaka y. So bali kukunin mo na lang yung p. So paano mo yun makukuha na p?
Kung gusto mo makuha yung P, kunin mo lang yung distance nito papunta dito. Do countable naman siya. So galing dito bilangin mo na lang. So 1, 2, 3, 4. Ibig sabihin yung value ng P mo is 4. Absolute value yun na. Pero dahil negative P siya, di negative 4 siya, negative P. Pero distance is 4 units siya na. So pwede mo na i-plug. So galing dito magkakaroon ka ng x squared equals 4. So meron tayong negative doon. Yung P natin is 4. Tapos yung y natin. So ibig sabihin magkakaroon tayo ng x squared equals 4 times negative 4 is negative 16. So ito yung magiging equation mo. Intindihan mo? So yung bottom line dyan is graph mo siya para maintindihan mo agad. Ayan yung pinakamadali mong gagawin kung marunong ka mag-plot. Yan. Ngayon gawa tayo ng panibagong given. So let's say, intindihan ba? Yan lang naman yung tanong kung saan siya o ano yung equation Pero yung bottom line ganun. Anyways, number 3 tayo. So let's say meron naman tayong given na y equals 2x squared minus 8x plus 5. Nawalan ako ng boses. Then kunin natin yung vertex tsaka yung axis of symmetry. Ito lang yung question. Kung hindi naman kailangan kunin lahat. Hello guys. So paano siya gagawin? So kapag yung given mo is naka general form naman, anong gagawin mo? Para makuha mo yung standard form niya. So magko-completing the square ka, 'di ba? So para makuha natin yung standard form, gagamit ka ng b over 2 parenthesis squared equals yung blank. So ibig sabihin, paano bang ginagamit to? Meron ka ditong number na to doon is meron tayo dito na y. Pagkasamahin mo lang yung x, igilid lang muna natin. Samahin lang natin to. Then yung 5 natin ilabas. Ngayon, kung meron ka ditong 2, ilalabas natin yun sa parenthesis para makompleting the square mo siya. So ibig sabihin, ilalabas natin yung 2. Then pag dinivide mo to lahat na terms, anong matitira? Anong matitira sa parenthesis mo kapag dinivide mo sa 2 yung mga terms? That's correct. Tingin talaga ni Ryan. So magkakaroon tayo ng x squared minus 4x. Alam ko gets nyo yun. Kasi matagal na natin yung ginagawa. Then mag-add na tayo dito ng blank para sa completing the square nya. At syempre meron tayo ditong plus 5. Tapos remember, magma-minus naman tayo dito para maging balance ulit. Kasi kung mag-add ka dito, para makancel yon, magma-minus ka dapat. Kunyari may nilagay ka ditong 5, magma-minus 5 ka para makancel yon. Kasi nasa isang side lang sila Pero kung nasa kabilang side yung isang number, pareha sila plus. Pero remember, meron tong ditong 2. So ibig sabihin, kumbaga, yung number 2 na nandito, idadagdag mo yun dito sa may parenthesis. Kumbaga, times mo lang yun. Para maging ganun pa rin. So kung ano mo yung number na nasa labas dito, imumultiply mo yun sa blank. Sa part na to. Sana malinaw yun, no? Anyways, so galing tayo dito. Ano yung b natin dito? Kung meron kang x squared minus 4x, ano yung b mo? That is 4 ba? Or negative 4? That is negative 4. So kung negative 4 yung b natin, kasama lagi yung sign. So magkakaroon tayo ng negative 2 dito.
Then square mo yun, magiging 4. So magkakaroon tayo dito ng 4. Then 4 din dito. Then simplify mo na. So ibig sabihin ito magiging 2 times kung ano yung nakalagay dito, kung ano yung variable na yung magiging partner. So ibig sabihin kung meron ka ditong variable x, copy mo lang. Then kung minus 2 to, edi minus 2 rin dapat. Then squared mo. Yun lang siya kadali. Kung plus, edi plus. Then ito simplify natin. So magkakaroon ka dito ng plus 5. Then yung negative 4 times 2, magiging negative 8. Then simplify mo na lang. So magkakaroon tayo ng y equals 2 times x minus 2 squared. Then ito magiging, ang sagot dito, anong sagot? Negative 3. So ngayon kung meron kang negative 3 dyan, ano yung magiging vertex? May tanong si limited. Mamaya sagutin natin yan. So yung vertex natin is, that's correct. Kung minus 2, magiging positive 2. Kung minus 3, edi minus 3 siya. Kasi hindi siya kasama ng y. Ito kasama siya ng x. So kung minus 2, magiging plus. Kung minus naman to, edi minus na yun. Ito yung vertex. Pagdating naman sa axis of symmetry, total nakagraph na siya. Eh wala pala. Ano yung axis of symmetry natin? Saan ba nahahati yung graph? Sabihin. Ayun yung sabihin ng axis of symmetry. So remember, by the way, saan ba ito naka-open kung i-graph mo siya? So kung i-graph natin to, saan siya naka-open? Opens upward, di ba? Bakit? Kasi x yung may squared. Di ba? Kapag x yung may squared, upward siya, depende kung ano yung value ng p. Pero upward ba talaga siya? Pero kung tatandaan mo na lang dito sa axis of symmetry kasi kung saan siya nahahati. So ibig sabihin, if it's kung ang opening mo is yung ganito. Kung yung may squared mo is x, 'di ba dalawa lang naman pagkasabihan mo niyan. Pwede siyang paganto. Tsaka paganto. Kapag x yung may squared. And remember, makikita mo na ang hati nun is dito makikita. So saan ba 'to tumama na line? 'Di ba yung line natin tumama siya sa saan? Saang axis tumama yung line? So tumama siya sa x-axis or sa y-axis? 'Di ba tumama sa x-axis? So ibig sabihin galing dito sa x-axis tumama pag ganito nga yung line mo eh. Dito nga siya nahati. So magkakaroon tayo ng x equals, kunin mo lang yung x dito sa vertex mo. Or x equals h. Pwede na yun eh. Kumbaga kung ano yung value ng h mo doon, yun yung magiging sagot. Gets nyo? O hindi. Malabo ba yun? Pero ganun siya ginagawa. So kunyari naman, let's say yung y yung may square dito, katulad dito. Meron ba dito? Wala eh. Wala pang given. Kunyari, ganito yung given. Kunyari, y yung may squared. Y yung may squared. Tapos meron kang vertex na let's say negative 3 tsaka 2. For example lang na. So dahil y yung may squared natin, ibig pasabihin it's either paganto siya or paganto yung graph. Diba? So ibig sabihin dahil dito nahahati yung
graph mo, saan siya tumama? Di ba sa y-axis? Ang sinasabi kong tumama kung saan siyang line tumama, ibig sabihin kung dito yung paline mo, dito siya tumama na axis. Kaya ibig sabihin, y equals kung ano yung value ng k mo. Naintindihan nyo? O hindi pa rin naintindihan nyo? Pag hindi pa rin naintindihan, ganito siya. Sige, ganito. Kunyari, ito yung Cartesian mo. Then sabi natin, nandito yung tumama, sabi ko, broken lines, no? So, mapapansin mo, itong broken lines na to, tumama siya sa x-axis. So, ibig sabihin, x equals something yan. Kung ano man yung number tinamaan niya. So, kung for example naman, dito yung broken lines, or tumama naman siya sa part ng y-axis, ibig sabihin, y equals something naman yun. Yan dyan sabi ko na tumama. Kaya pagdating dito kanina, sabi ko, kung dito siya tumama, kung nandito yung hati, tumama sa x-axis, kaya x equals, kung ano yung value ng h. Pero ganun siya ginagawa. Sana gets yun, no? Pero I think gets yun kasi okay naman pagkakapaliwanag. Ito yung mga possible na matamaan. Ano daw yung si limited. Ito pala may tanong ka. So sabi ni limited, bakit dito hindi plus? Diba tanong mo yon? Bakit hindi siya plus dito? Tama ba? Yung tanong mo kanina. Nasagot na ba yung tanong mo? Hindi pa. Bakit ba siya hindi plus? Kasi kung ipa-plus mo to dito, tingnan mo, hindi pa rin nasagot. So kunyari meron tayong x plus 4 equals 3. For example to, kung magdadagdag tayo dito or magbabawas tayo ng 4 para makancel tong 4 mo dito, anong idadagdag mo sa kabila? Diba minus 4 din? Para makancel lang to, ibig sabihin kung plus to, di ba kinakancel natin yun? Opposites lang siya, additive inverse. O ngayon, bakit dito sa kabila na to, kung meron tayong x plus, hindi, di ba meron tayong 5? Bakit minus 4 yung nilagay natin? At hindi plus? Kasi eto, nasa isang side lang sila. So, ibig sabihin kung eto yung equal sign mo, then meron kang dinagdag dito na 3. Kunyari 3 plus 4, 3 plus 5 for example. Ito yung given mo. Na 3. Nagdagdag ka ng 5. O para makancel yung 5 mo, bumalik ka sa original na given. Di mag-minus 5 ka ulit para makancel yun. Kasi for example, na kung naglagay ka dito ng 5, tapos nagdagdag ka ulit ng 5 sa kabilang side, edi mas lalo silang dadagdag. Hindi ka na babalik sa 3. Pero kung sa kabilang side mo yung nilagay, kung nag plus 5 ka doon, tapos sa kabilang side din, magka plus 5 ka rin para maging balance.